Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Mag-Level ka with evidence. Kumusta mga kabibig at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon? Nako, eto na. Nadulas ang bibig ni Benny Abante. Kasi hindi kayo nag-iingat. Galing sa bibig nyo talaga. Nadulas na namimigay pala kayo ng gift ni VP Sara. Pero si VP Sara ang tumatanggi. So sino ngayon ang mahilig mangsuhol? Ay, nako. At ito pa, binoljak ni Attorney Jimmy Bundok si Benny Abante. Nakakahiya, no? Kung resista ka, tapos hindi ka marunong mag-compute. Hindi, oy. Talagang baka sobrang kalituhan na ni Benny Abante sa nangyayari sa Quadcom hearing na yon, medyo simplang na silang magtanong. Parang napapagod na rin sila. Baka parang sabi nila, uy, tama na itong Quadcom hearing na ito. Parang walang papuntahan. Pero wala silang choice kasi sabi nila trabaho daw ito. Pero sometimes itong trabaho ito nakaka-drain talaga ng utak ko. Kaya naiintindihan ko rin na sa sobrang drain ng kanilang utak, yung mga totoong istorya ay lalabas at mahuhuli mo talaga sa kanilang bibig. Galing talaga sa kanilang bibig, mga kabibig. Kaya heto mga kabibig, iilang mga video, hindi ito edited ha, napanood ng mga netizen, na-shock ang mga netizen, at klarong binoljak ni Attorney Jimmy Bundok. Oy, huwag niyong kalimutan, i-vote si Attorney Jimmy Bundok. Hindi lang siya artista, lawyer pa siya. Oh, 'di ba? Gusto natin ba mailagay sa Senado yung mga lawyer yung may alam sa batas, 'di ba? Yung artista lang tapos wrong grammar ka, wag na lang. Oy, nakakahiya. So ito kabibigan, isa sa mga video na pinag-uusapan ngayon na kung saan, nako, ginisa sa sariling mantika si Benny Abante mga kabibig. So una nating pag-usapan itong si Mr. Benny Abante na kung saan ay kanyang ginisa ang kanyang sarili. Ito ano daw, Abante nadulas? Makinig tayo kabibig ha. Let's watch this video. But according kasi kay Attorney Shine during that time, came from the secretary and who was really just maybe he was just grateful dun sa performance namin. So I considered it not really a form of bribery or I was not pressured to sign the invitation voucher but I was requested to sign it, sir. I'm not going to in any way try to convince you otherwise, Ms. Catala. What I'm just trying to say is when the rule of the Vice President is no gift policy. In fact, hindi nga siya tumatanggap ng gift sa amin. Kahit nabigyan namin siya. Oh. Ano yun? Hindi nga, in fact, in fact, hindi nga siya tumatanggap ng gift sa amin. Tingnan nyo, sila para yung mahilig magpadulas, mamimigay ng gift. Tama. Nadulas sa bibig ni Abante. In fact, hindi nga siya tumatanggap ng gift sa amin. Di ba sabi ni VP Sara sa isang press con or isang interview na na-shock na lang siya ng DepEd ba na yung budget ng DepEd may mga insertions, may mga insertions ng mga bilyones. Kaya nga nag-resign siya kasi ayaw niya yung ganon kalakaran. Hindi niya makaya sa kanyang sikmura na ginagawa ang sabi ng Pilipino. Tapos may isang congressistang lumapit pa sa kanya na, Madam VP, nasaan po yung para sa akin? Tapos siya, si VP Sara, ha? Bakit para sa iyo? Ano bang kinalaman mo sa budget ng DepEd na para bigyan ka namin? Di ba kabibig? Oh. Kahit nabigyan namin siya, hindi siya tumatanggap. Kahit bigyan namin siya, hindi siya tumatanggap. There you go ha. Galing kay Benny Abante yan, hindi galing sa akin yan. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Baka ma-shock lang kayo na, oo nga no, nadulas sila. Baka kabibig sa sobrang stress na nila kabibig ba? Hindi na makaya sa kanilang brain cells, talagang lalabas talaga ang tunay at totoong istorya na pilit nilang pinatatakpan, na pilit ayaw nilang lalabas ang baho, pero sila pala ang may gawa. Look! So ito na ang ating second na ipopost ko sa inyo mga kabibig. Depende na sa inyo ha.
kung ano ang iyong pag-intindi sa video ito. Pero grabe itong si Attorney Jimmy Bundok, uy. As in, lantaran talaga. Nakaka-drain talaga ng utak pag puro scripted ang sinasabi ng tinatanong mo ano. Sa bagay, mas madali ka sa magtrabaho sa paggawa ng batas. So, ha, makinig tayo kay Attorney Jimmy Bundok. Mr. Chair, Congressman Nabante. nakatanggap po kayo ng 9 envelopes na nagkakahalaga ng 25,000 each, di ba? Yes, Your Honor. That would be around almost 250,000 all in all. Ha? 25,000 times, magkano ba yun? 25,000? 250 sabi ni Abante. 25,000 times 9. Okay, 25,000 times 9. It's 225,000. Bakit naging 250? Paano nangyari yon? Kasi kabibig, drain na ang utak ni Abante. Magandang araw po. Ito po si Attorney Jimmy Bundok. At marami pong law student na magsasabi sa inyo na nag-aral sila ng law kasi hindi naman sila masyado magaling sa mathematics. Pero para po sa inyo, susubukan kong buhayan ng aking mathematician mind. 25,000 times 9. Namit ni Attorney Bundok, ha? God, Attorney. That would be around almost 250,000 all in all. Contain yan. 225. Kinorek naman pala. Correct naman yan. Pero, puwera biro, alam niyo po, napakahalaga talaga ng mga tunay na facts and figures. Correct. Lalo na mula sa ating mga mambabatas. Correct. Kasi nakasalalay tayong taong bayan dyan. At kuminsan, nag-aaway-away pa tayo dahil lamang sa mga maliliit na exaggeration nila sa mga pinura. Correct. Kaya, Exaggeration. ito po si Atty. Jimmy Bundok na nagpapaalala. Vote wisely. Ibo-vote niyo ba si Attorney Jimmy Bundok? Tama naman ang point ni Attorney Jimmy Bundok. Maliit lang yung figure, ha? Maliit na figure lang. Bakit nagkamali pa? Tama si Attorney Jimmy Bundok na dapat nga vote wisely. Hindi lang magaling sa aurahan, hindi lang magaling magsalita. Nabodo na nga tayo sa magaling magsalita, sa magaling mag-English. Ano tayo ngayon? Nga. Wala nang pondo ang Pilipinas para sa disaster. Diba, kabibig? So, tama si Attorney Jimmy Bundok. Vote wisely. Huwag na tayo magpakatanga. Huwag na tayo magpabudol. Sabi nga ni Marcoleta ito, Ito sabi ni Marcoleta, kung ano ang nasa Quadcom. Marcoleta. Pakinggan natin si Marcoleta, ha? Ang Senado o ang House of Representatives ay hindi po prosecutor's office. Correct. Hindi rin po korte ito kaya Correct. hindi po pwedeng mag-adjudicate ang Congress. Nakakalungkot po. Ang dapat magsiyasat dyan ay yung ating Department of Justice. Halimbawa po kung naghahanap po tayo ng mga criminal offenses o krimen na naganap, sinasabi nga ng saligang batas, ang anumang pagdinig na gagawin ng Congress, ito ay dapat na ginagamit lamang bilang tulong sa pagbabalangkas at paggawa ng batas. Hindi kailanman pinayagan ng Kongreso na siya mismo ang gaganap ng mga pagsisiyasat tungkol sa sino-sinong mga tao at kung sino-sinong mga ahensya ang maaring nakalabag ng ating mga uniiral na batas. Nakakalungkot po na yan ang nangyayari at ang ginagawa po nila ay inquiry hindi in aid of legislation. Parang ang maliwanag pa pong nangyayari ngayon ay mga inquiries in aid ng Senado o Correct. In aid of prosecution. Again, ang House of Representatives ay hindi po prosecutor's office. Hindi rin po korte ito kaya hindi po pwedeng mag-adjudicate ang Congress. Nakakalungkot po. Ang dapat magsiyasat dyan ay yung ating Department of Justice. Halimbawa po kung naghahanap po tayo ng mga criminal offenses o krimen na naganap, sinasabi nga ng saligang batas, ang anumang pagdinig na gagawin ng Congress, ito ay dapat na ginagamit lamang bilang tulong sa pagbabalangkas at paggawa ng batas. Hindi kailanman pinayagan ng Kongreso na siya mismo ang gaganap ng mga pagsisiyasat tungkol sa sino-sinong mga tao at kung sino-sinong mga ahensya ang maaring nakalabag ng ating mga uniiral na batas. Nakakalungkot po na yan ang nangyayari at ang ginagawa po nila ay inquiry hindi in aid of legislation.
legislation. Parang ang maliwanag pa pong nangyayari ngayon ay mga inquiries in ang Senado o In aid of prosecution. So yun kabibig ha. Yung engineer ko sa inyo na mga ng kalinawan, 'di ba? Hindi puro haka-haka lang, hindi kasi yung palagay, kapag dapat ba nating ihalal bilang senador si Atty. Jimmy Bondoc at saka si Rodante Marcoleta? Comment down below kung gusto nyo ba silang iboto bilang mga bagong senador ngayon 2025. Ako, medyo maganda na ang ang movement ni Atty. Jimmy Bondoc. Parang maganda yung estilo niya na binibigyan niyang linaw yung maliliit na particular nga maliliit na mga idea, maliliit na pagkakamali na hindi masyadong napupuna ng maraming tao. Maganda ang strategy niya kasi he able to give us an avenue na dapat maging mapagmasid tayo. Kaya nga vote wisely ang sabi niya, vote wisely. Kung magpaano tayo, wag tayong magpasindak sa mahilig grandstanding, yung mahilig mag-English, yung mahilig mang-contempt. Ano ba naman maghiling mag-contempt? So, yan lang po mga bibigang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. O kayo ha, ano ba, huwag kayong madulas. Baka sa sariling bibig nyo, masumplang kayo. Shout out sa ating mga OFW all over the world. Salamat po na palaging nandyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin at malapit na tayo mag 100,000 subscribers. Wow! Galing na mga kabibig ko na hindi nyo ako iniwan at kailanman nandyan pa rin ito. Ito po si Mel Chanko. Hindi pala si Mel Chanko to. Yan lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!